Sa mga client naman nagtatanong nga tungkol sa pagkakaiba ng ating Wi-Fi 6 sa Bindo kumpara sa ibang Bindo. Dito po sa ating Bindo kasi wala na po tayong license, walang SD card, walang USB to LAN, walang bilan setup, walang 5B5 router o kahit any indoor router dahil ang ating Bindo. Meron na po tayong built-in Wi-Fi 6 pasties for gaming. Then, ito po ang ating ginagawang Bindo. Ito na pong ating mga Wi-Fi 6 router. Dalawang klase po ang ginagawa nating pangmalakasan na Wi-Fi Bindo. Ito po yung una nating klaseng na Wi-Fi 6 router na probe na po ito sa ating mga client nationwide. Nandyan po sa BGRS naka-upload natin ating customer from Aparato, Tawi-Tawi na nakabuild sa ating Wi-Fi 6 Bindo. Ito po yung ginagamit natin na isa sa bestseller natin na router. Ito po yung Hop AX Lite. Yan po yung natin ginagamit. At sa mga nalito pa rin dito, hindi po ito Hop Life or RB941. Yan, pagkakaiba na dyan po sa aking video, YouTube. Ano po yung specification nito? Meron po itong 4 na port pero gigabit na po ito. Hindi na po ito 10 to 100. Kaya din dito sa kanyang connection naka-USB Type-C na po ang kanyang power supply. Naka-5 volts lang po ito. Kaya mahinala po talaga ito na consumption sa kuryente dahil kahit po charger ng cellphone pwede po gamitin natin dito sa ating router. Ayan, naka 5 volts lang po ito. Dito sa mga nagtatanong naman din na iba nating client or bagong client, kung ano pa daw yung mas powerful dito sa ating Wi-Fi 6 router. Ito naman ipapakita po sa inyo ang isa sa pinaka-powerful natin na Wi-Fi 6 router na ginagamit natin or ginagawa natin sa ating Wi-Fi 6 Bindo. Provider po ito sa ating mga client nationwide. Kung gaano po ito kabilis o gaano po ito kalaganda sa performance. Ito po yung ating isang model ng ating Wi-Fi 6 router. Ayan. Kung napansin po natin na makakaiba na po talaga sila sa kulay pa lang, di nakasama niya meron po siyang power supply or adapter niya. Ayan. Then, iba din po yung type ng adapter niya. Hindi po kagaya sa nating router na naka-Type-C lang. Then, meron din siyang kasama dito na tinatawag na plate holder. Ayan, itong plate holder na to, pwede po natin ikabit dito sa ating router dito sa gilid. Ayan, ito po yung ating model Hub AX2. Kaya sa mga mayroon ng idea nito o kung gaano po ito kaganda ang specification, kung titignan naman natin mismo sa harapan niya physical na nating router, nakalagay din dito, Hub AX2. Din dito rin natin makikita yung DC, tapos yung reset at saka yung port 1 na Ethernet or PoE in or PoE out din na LAN 2, LAN 3, LAN 4 at saka LAN 5 gigabit port. Lahat po ito din, kung titignan natin physically dito sa gilid niya, napakalaki po yung breather or yung mga botas dahil medyo may kabigatan din ito at saka mas powerful po kasi itong router na to. Then kung titignan naman natin dito sa gilid, meron pa rin siyang mga breather. Then dito natin makikita yung light indicator kung nakakonekta po sa ISP or sa mga LAN port, ilaw po yun doon. Then ito yung kasama niya na plate or pwede natin ilagay ito dito sa kanyang gilid para pwede natin itayo ang ating router. Ganun lang po siya paglagay kung paano siya gagamitin. Ayan, para maitayo na natin kung ilalagay sa table ang ating router. Di meron pa itong option din kung gusto naman natin itong ilalagay sa wall or ihahang natin sa wall. Ililipat lang po natin itong plate.
Dito natin ilalagay sa gilid. May butas din naman to plate na dalawa para lagayan ng screw. I-screw po muna natin sa wall. Din i-connect na natin dito sa ating router. Ayan, para na nakahang na yan doon sa ating wall. Ganyan po yung purpose niya. Dalawa lang po ang purpose. Pwede natin itayo o pwede natin i-hang up sa wall ang ating router. Kaya sa susunod na video, ipakita mo sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa based on kanya-kanya na specification na nating pangmalakasang mana Wi-Fi 6 router.